Sige, isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ganon. Ngayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! May tao? Sino kaya ito? May inaasahan ka bang bisita agad? Meron. Si Sheila, Mama. Ganun ba? Sheila, pumasok ka na. Bukas ang pintuan. Sheila, kailan ka pa dumating? Ang mamanugangin ko. Lalong gumanda. Halika, pumasok ka. Kailan ka pa dumating dito sa atin? Natulog ka na ba sa malaking bahay? Bakit hindi kita nakita doon? Ikaw nga hindi ko nakita eh. Nasaan ka ba nang dumating ako sa malaking bahay? Mabuti naman. At naisipan mo kaming pasyalan dito. Akala ko ay nakalimutan mo na kami ng anak ko. Pwede ho ba naman ganun? Araw-araw kaming nag-uusap ng anak ninyo? Diego, naririto ka pala. Kanina ka ba dumating? Oo, kanina pa. Mga 10 minuto na siguro nakalipas. Diego, kausapin mo muna si Sheila. At pupunta lamang ako sa kusina para maghanda ng merienda ni Sheila, ha? Sige, Mama. O na, kamusta ka na? Pasok ka pa na ng trabaho, ha? Empleyada na ngayon sa malaking bahay bilang sekretary ni Tandang Gimnasyo. Oo, at sa araw nito, malamang ay magsisimula na ako bilang kanyang personal secretary. Mabuti. Mabuti. So far, so good. Mabuti naman at naisipan mong bumalik dito sa bahay. Kumusta? Nakapagpasya ka na ba? Opo, binaghandang ko talaga ang trabaho ko, sir. Sa katunayan, ay napuyat ako sa pagbabrowse ng Google para muling balikan ang kursong hindi ko natapos at kahit paano ay manumbag sa akin ang mga konting na pag-aralan ko sa kurso. Mabuti. At mayroon kang initiative na tulungan ang sarili mo para sa trabahong iniaalok ko sa iyo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ka naman mahihirapan sa trabahong ibibigay ko sa iyo. Sa tanda ko naman kasing ito marami na akong nakakalimutan. Kailangang ipaalala sa akin ang maraming mga bagay. At yun ang trabaho mo.
ang ililista lang ng mga sasabihin ng secretary ko sa office para ipaalala sa akin ng araw at oras. Yun lang. Opo. Teka, nasaan ang bag mo? Anong bag po? Oo, bag kung saan nakalagay ang mga damit na isusuot mo. Nasa tinutuluyan kong bahay po ang mga damit ko. Bumalik ka ngayon sa tinutuluyan mong bahay dahil dito ka na sa bahay tumuloy. Teka, hindi ko ba nabanggit sa iyo na bilang personal secretary ko dapat stay in ka dahil madalas ay dito ako sa bahay nagtatrabaho. Hindi ho ba kayo pumunta sa office ninyo? Pumupunta lamang ako sa office ko kung may importanteng meeting akong dadaluhan. Pero madalas ay dito sa bahay ko ginagawa ang mga trabaho ko sa office. Kaya nga kailangan ko ng personal secretary para ipaalala sa akin ang mga appointments ko at mga lakad ko. Ganun po ba? O ano? Pumapayag ka ba na mag-stay in dito? Wala pong problema, sir. Nakahanda po ako kahit anong trabaho ang ipapagawa ninyo sa akin. Mabuti, yan ang gusto ko. Beno, bumalik ka muna sa tinutuluyan mo. Kunin mo ang mga damit mo doon at bumalik ka dito. At saka tayo aalis papunta sa opisina. Ang sekretary ko na ang magtuturo sa iyo kung ano-ano ang magiging trabaho mo sa akin. Ano? Stay in ka? Secretary, stay in? Bagang anong trabaho yan? Nakakita ka na ba ng secretary? Ang inalok na trabaho sa'yo mag-i-stay in ka sa bahay ng boss mo? Ibang klase. So yan ang sinabi niyang gagawin ko. Anong magagawa ko? Ang doon ka mismo sa bahay magtatrabaho? Oo daw. Aba, hindi sekretaryong hanap ng boss mo, kundi kasambahay. Sakit mo namang magsalita Sa ganda ko bang ito Gagawin lamang niya akong kasambahay? At pumayag ka naman na mag-stay in? Yun naman daw talaga ang dahilan kung bakit kinakailangan niyang personal assistant Ano bang pinagtatalunan ninyong dalawa dyan, ha? Dinig na dinig ang boses niyo hanggang sa kusina. Ito kasing pinsan mo, parang hindi naniniwala na mag-stay in ako doon. Paano naman? Secretary ang inalok na trabaho pero mag-i-stay in naman daw. Alam mo, pinsan, kaya nga ayoko nang inalok sa akin ng trabaho dahil stay in Hindi ako makagala. Kita mo? Hindi ka kasi naniniwala Ang mabuti pa, kayo na sa kusina at kanina pa kayo pinapatawag ni inay. Kakain na raw tayo. Iho, yun talagang magiging trabaho ni Sheila. Kadalasan ay sa bahay nagtatrabaho ang papa mo. Kahit kailangan talaga na stay-in si Sheila. Dahil siya nga ang magpapaalala ng mga bagay na dapat gawin ng papa mo. Paano naman ako, tita? Alam niyo namang hindi ako pwedeng umuwi sa bahay. Paano ka pa makikita at makakasama si Sheila? Pwede naman kayong magkita at magkausap sa cellphone o kaya sa tablet. Gusto ko siyang makasama mismo. Kaya nga, makipag-ayos ka na sa papa mo. Tutal kung nagalit man sa'yo, ay dahil lamang sa nalaman niyang bakla ka. Pero hindi na ngayon, hindi ba? Matutuwa yun pag nakita ka sa ganyang itsura mo. Lalaking lalaki. Hindi pa ako handang makipag-usap sa kanya. Paano yan? Tisitido si Sheila na magtrabaho para sa papa mo. Ewan ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ano kaya kung dadalhin ko na si Sheila sa pagbalik ko sa Maynila? Sa bagay na yan kailangan mo ulit kausapin si Sheila.
dahil nakakumpormiso na siya sa papa mo. Inay, Oh, anak, gising ka pa pala. naisip ko lang kasi ang desisyon ni Kuya Jonas na wag ipaalam kay Sheila ang relasyon nito kay Tito Ignacio. Anak, matalino si Jonas. Gusto niya sa babae ay yung mamahalin siya. Hindi lang sa taglay nitong kagwapuhan, kundi dahil siya ay siya. Kaya ba niya nagustuhan si Sheila? Dahil tanggap nito ang pagiging bakla niya? Malamang. Oh, hindi pa ba sapat na dahilan yon para mapatunayan ni Sheila na mahal niya at tanggap niya ang pinsan ko? Pwede. Pero hindi lamang ordinaryong binata si Jonas. Isa siya sa pinakamayamang binata dahil nga sa yaman ni Kuya Ignacio. Gusto ni Jonas na mamahalin siya ng babae kahit mahirap ito sa paningin niya. Kaya huwag kang magkakamali na magkunwaring wala kang relasyon sa Tito Ignacio mo. Sa palagay ninyo, hindi makakahalata si Sheila. Tito ang tawag ko kay Tito Ignacio. Hindi naman porke tinawag mong tito o tita ang isang babae o lalaki ay may kaugnayan na sila sa isa't isa. Paggalang sa nakakatandang tao ang pagtawag ng tita o tito o kaya lolo o lula. Sa Kahit sino. Sa panahon ngayon, uso ang tawagang mother o father sa mga may edad na. Kaya nga, kung hindi mo sasabihin kay Sheila ang tunay na relasyon ko sa Tito Ignacio mo, ay mananatiling lihim ang pagkatao ni Jonas sa paningin ni Sheila bilang pagsubok kung hanggang saan ang pag-ibig nito kay Jonas. Oy Sheila, nakahanda ka na ba sa unang araw mo sa trabaho sa akin? Dala mo na ba ang mga damit mo? Opo. Oh, itong mga envelope at iba pang mga papeles ko, dalhin mo na to sa kotse. Hintayin na ninyo ako doon. Opo. Ay, Sheila, napakalaki talagang bahay nito. Marami akong makukuha dito nang hindi na namamalayan. Hoy, madatapakan yan. Sa halip na danang tinitingnan mo ang kalakihan ng bahay ang tinitingnan mo. Oh, sweetie, naririyan ka pala. Huwag mo akong tatawagin sweetie kapag nandito tayo sa malaking bahay. Nakalimutan ko eh. Paano si Tanda? Nasaan? Susunod na raw. Hoy, yung sinasabi ko sa iyo hindi tayo magkakilala dito. At huwag na huwag mo akong kakausapin tungkol sa kung ano-ano habang kasama natin si Tanda. Mag-uusap lang tayo tungkol sa trabaho. Maliwanag ba? Oo na, ang kulit nito eh. Ay, naku. Oh, nagkakilala na ba kayo? Medyo tinuturuan ko lang ho siya ng alam kong dapat niyang gagawin sa trabaho niya. Dahil sinabi niya sa akin kasi na siya raw yung bago ninyong personal secretary.
Mabuti kung ganoon. Siya si Sheila. Sheila, si Diego ang driver ko. Subalit hindi lamang driver ang turing ko sa kanya. Kaya respetuhin mo siya gaya ng pagre-respeto mo sa akin. Ha? Oo, Papa. At ganoon din siya, Diego. Respetuhin mo si Sheila. Hindi lang dahil sekretary ko siya, kundi tao rin siya na nangangailangan ng respeto sa ibang tao. Maliwanag ba? Opo. Makakaasa po kayo, Papa. Kahit sino na malapit sa inyo, respetuhin ko po. Ganun din po ako, sir. Siya nga pala, Sheila. Dala mo na ba lahat ng ibinigay ko sa iyong mga papeles? Opo, sir. O sige, tara na sa opisina. Kung ganon. At marami pa akong gagawin. At yung bilin ko rin sa'yo, Diego. Pagka-park mo ng sasakyan, dumiretso ka sa kwarto ng manager at magpaturo ka sa kanya. Sinabi ko na kay Mr. Valdez ang tungkol sa pagtuturo niya sa iyo ng mga pasikot-sikot ng kumpanya. Nakaalis na pala si Sheila. Oo. Dala na niyang lahat niyang gamit. Oh, ang lalim naman ng buntong hininga na yan. Huwag kang mag-alala. Dadalasan ko ang pagpunta sa malaking bahay para sa'yo. Ang inaalala ko kasi ay naroon pa rin si Diego sa bahay. Kilala mo naman ang taon yun. Kaya ano? Kaya naisip kong babalik na sa bahay. Talaga? Babalik ka na sa inyo? Inay! Inay! Uy! Mali ang iniisip mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Bago ko sagutin ang tanong mo, tignan mo nga kung mabuti. Ako pa rin ba ang Jonas? 4 na taon na ang nakararaan? Oo naman. Ikaw pa rin si Jonas. Ang mabait, gwapo, at ang matalik kong kaibigan. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Yung itsura ko. Ganun pa rin ba hanggang ngayon? Ay, hindi na. Kung gwapo ka na noon, mas gwapo ka na ngayon. At lalong nagpapagwapo sa'yo ay ang tindig mo. Kung noon ay payatot ka, ngayon, machong-macho ka ng tingnan. At ang gupit at tindig mo, lalaking-lalaki na. Hindi nga kita nakilala nang sinundo ko kayo sa bus terminal. Katabi na pala kita, pero hindi ko alam dahil sa laki ng ipinagbago mo sa panlabas mong anyo. Ibig sabihin yan, hindi rin ako makikilala ni Papa kung makita niya ako. Lalo na yun. Kung ako nga, laging kasama mo, hindi ka nakilala. Kung hindi ka nagpakilala, ang papa mo pa kaya, nabihira mo lang makaharap nun. Kung ganun, babalik ako sa malaking bahay. Hindi bilang Jonas na anak niya, kundi bilang security guard. Ano? Inampun ka na ni Sir Ignacio? Ang ibig mong sabihin ay hindi ka na lamang driver ni Sir Ignacio? Oo. Kita mo naman, di ba? Tinuturuan na niya ako kung paano maging pamahalaan ang kumpanya niya. Nice! Big time ka na pala ngayon, ha? At magiging big time ka rin kung magtatagumpay tayo sa susunod mong gagawin. Na ano? Gawin mong lahat ng nakakaya mo para makakit sa'yo si Ignacio. Tiba-tiba tayo niyan kung nagkataon. Talagang yan ang gagawin ko. Siya nga pala. Sino na ba ulit yung tinutukoy mong pinsan ng nobyo mo? Bakit mo tinatanong? May balak ka bang ligawan yon? Ito naman nagsiselos ka agad. Siyempre tinatanong ko lang para alam ko. Ikaw nga itong nakikipagnobyo na sa iba.
Wala ka narinig sa akin, di ba? Sino ba yung sinasabi mong karelasyon mo? Huwag mo nang alamin. Hindi naman sila importante sa atin, hindi ba? Ang mahalaga, nakilala ko ang nobyo kong yon, kung saan nagdala sa akin sa bahay ng pinsan niya na naging dahilan para mapasok ko ang mansyon ni Sir Ignacio. At gaya ng turo mo sa akin, nagawin kong lahat para makalapit ako kay Sir Ignacio. At heto na nga, hindi lamang ako libreng nakakalapit sa kanya, kundi personal secretary pa ako at malamang marami akong malalamang impormasyon. Tama ka. Pero hindi ko pa pwedeng makilala yung sinasabi mong nobya mo. Para ano pa tatanungin mo? Ang mahalaga lang naman ay nabanggit niya sa akin na kilala niya si Sir Ignacio. Wag na. Ito naman, wala naman yun sa akin eh. Siyempre, malayo ako sa iyo. Nangungulila ako sa iyo. Nililibang ko lang ang sarili ko habang wala ka. Teka, ako lang ba talaga ang mahal mo? Wala bang nangyari sa inyo ng karelasyon mo niyan? Bakit hindi ka makasagot? Talaga bang wala pang nangyari sa inyo? Ha, Sheila? Magtagumpay kaya sina Diego at Sheila sa kanilang plano kay Don Ignacio? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Ami Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.